Magandang gabi po. Happy Sabbath sa lahat. Ngayon po ipagpapatuloy na natin ang ating susunod na kapitulo sa chapter 29 na po tayo. At dito po natin ay makikita kung ano na naman ang bili ng Diyos sa kanyang bayan. Sa pasimula po tayo manalangin muna. Ama namin Diyos sa langit, po sa inyo, sa buong sanlinggong nandaan na kami po inyong pinagkatiwalaan sa aming mga tinatangkilik sa pagpapahiram niyo po sa amin ng buhay at kalakasan. Maraming salamat po. Muli kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa araw ng Sabat na ito, kami po ipakisamahan muli ng inyong banal na Espiritu at ng inyong mga malalakas at magagaling na anghel sa gabing ito sa aming pagbabasa sa Kapitulo 29 ng Exodus. Pagpalain nawa po niyo kami at maunawaan namin ito, makinabang nawa kami at maging gabay po namin ang mga nakatasaad dito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po at ngayon ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Pagpatuloy na po natin. Exodo 29:1 hanggang 46. Ito ang gagawin mo sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampaalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo. At manipis na tinapay na pinahira ng langis. Pagkatapos ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin kasama ng batang toro at 2 lalaking tupa. Dadalhin mo sa may pintuan ng toldang tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at papaliguin mo sila. Pagkatapos ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipasuot mo sa ulo niya ang turban at ikabit sa kanyang harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. Italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon at ordinahan din sila. Magiging pari sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahin mo din mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng toldang tipanan at ipatong ni Aaron at ng mga kanyang mga anak ang kamay nila sa ulo ng toro pagkatapos katayin ng baka sa presensya ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa sulok ng altar at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang natitirang dugo. Pagkatapos kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati na ang mga taba nito at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bituka nito sa labas ng kampo bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos kunin mo ang isa sa lalaking tupa at ipatong mo ang kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito at iwisik ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ang mga laman loob at paa. Ipunin mo ito pati ang ulo at iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na susunugin para sa akin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos kunin mong isa pang lalaking tupa
at ipatong ang kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo, ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya at sa kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwisik ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito itatalaga si Aaron at ang mga anak niya pati na ang mga damit nila. Pagkatapos kunin niyo ang taba ng tupa, ang matabang buntot at ang lahat ng taba sa laman loob, ang maliit na bahagi ng atay at mga bato, pati na ang taba nito at ang kanang hita, ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka ng basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na ihahandog para sa akin. Tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya. At itaas nila ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Kunin mo ito sa kanila, sunugin sa altar kasama ng mga handog na sinusunog ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib ng tupa at itaas niyo ito sa akin bilang mga handog na itinaas ito ang parte mo sa tupang handog para sa pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Ialay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang ihahinihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niya. Kasama na rito ang dibdib at hitang itinaas mo sa akin. Sa tuwing maghahandog ang mga Israelita ng mga handog para sa mabuting relasyon, dapat ganito palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niyang ay ibibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari, para ito ang susuot nila kapag ordinahan sila. Ang mga angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar. Kunin mo ang tupa na inialay sa pagtatalaga at lutuin ang mga karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya kasama ang tinapay sa basket doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakakain ng karning ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain nito dahil banal ang pagkain ito. Kung may natirang pagkain sa kinaumagahan, dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin dahil ito'y banal. Sundin mo ang utos kong sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niya. Niyang lalaki, gawin mo ang pag-oordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw maghandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar at pagkatapos pahiran mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw magiging pinakabanal ang altar at dapat banal din ang humahawak nito. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw, isa sa umaga at isa sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng upas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo sa tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin ang mabangong samyo ng handog na ito
para sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod. Ang mga handog na sinunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang henerasyon. Ihandog ito sa aking presensya doon sa may pintuang toldang tipanan kung saan ako nakikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa kapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at sa altar at ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon sa kanila na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Maganda po ang istorya dito kasi dito po nakikita kung ano ang dapat isuot ng isang naglilingkod. Dito po inordinahan din o binili ng Diyos na ordinahan si Aaron at pati ang kanyang susuotin ay gusto ng Diyos yung maayos at na maganda sa kaaya-aya sa kanyang paningin. Sana pag tayo ay nagsisimba, sikapin natin na maging maayos ang ating pananamit. Sana ay nakapulutan po natin ng aral ang mga bagay na ito. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po muli sa inyo sa isang karunungan na aming nabasa. At sana po ang mga nabasa namin ito gamitin po namin sa aming isa kabuhayan. At sana po ay maging masunurin kami sa inyong mga tagubilin. Maraming salamat po at sana po ay pakigabayan po ang bawat isa sa aming mananamba na inyong bayan sa araw ng Sabat na ito. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po namin Panginoong Hesus. Okay mga kapatid, bukas ay magkita-kita po tayo sa ating bahay-sambahan at sikapin natin na tayo ay sasamba na maayos sa paningin ng Diyos. Happy Sabat po muli sa inyo.